Malacanang advised the public not to be misled by too many pork scam lists. Communications Secretary Sonny Coloma also reiterated the Aquino administration's firm commitment to uphold the rule of law in the prosecution of plunder and other crimes against the state and the people. The full story from Rocky Ignacio. President Aquino is committed to end graft and corruption under his watch. Presidential Communications Secretary Sonny Coloma said the president's paramount mandate is to put behind bars those involved in the misuse of public funds. Nang siya ay nanumpa sa tungkulin, ipinangako ni Pangulong Aquino ang mabuting pamamahalang nakabatay sa matuwid na daan. Ito rin ang naging sandigan ng kanyang kampanya laban sa korupsyon, na siya naman magsisilbing susi sa paglaban sa kahirapan. Kung walang korap, walang mahirap. Talamak na korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan ang nagbunsod sa panawagan ng sambayanan para sa pagkamit ng katarungan. Coloma said in some of his reports of confusion on the supposed list of individuals allegedly involved in the pork barrel fund scam from Janet Lim Napoles. Nitong mga nakaraang linggo hanggang sa kasalukuyan, naging tampok na usapin ang pagbubunyag ni Ginang Napoles, isa sa pangunahing pinangalanan sa resolusyon ng Ombudsman ng karagdagang impormasyon. Pansinin natin na nang humarap siya sa Senado, tumanggi siyang magbigay ng salaysay at ginamit ang karapatang huwag sagutin ang mga tinatanong sa kanya o right to remain silent. Maraming tanong ang lumutang. Nagpasya ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee na muling buksan ang investigasyon hinggil sa umano'y maling paggamit ng PDAF na mga mambabatas. Naging matingkad muli ang panawagan ng sambayanan para sa pagtuklas ng katotohanan at paggawad ng katarungan. Sa panawagang pagtuklas ng katotohanan, sinabi ng Pangulong Aquino, ang ebidensya ang magtuturo sa direksyon ng investigasyon. But Malacanang encouraged the public to focus their attention on the legal processes and not from the baseless reports regarding the controversy. Sa paggawad ng katarungan, inatasan ng Pangulo ang DOJ at ang mga kinauukulang ahensya na makipagtulungan sa Ombudsman at Commission on Audit sa pagbubuo ng ebidensyang maaaring maging batayan sa paglilitis sa hukuman. Ngayong umusad at naisulong na ang mga gulong ng katarungan, dapat na maging matatag ang sambayanan sa paghahanap at pagtalima sa katotohanan. Hindi dapat mangamba o maligalig. Malacanang also recognized actions of Justice Secretary Laila De Lima to examine carefully the initial affidavit signed and notarized by Napoles. Ngayong umaga lang ay napanood ko yung excerpt ng pakikipag-ugnayan ni Secretary De Lima sa media at emphatic yung kanyang paglilinaw na walang isinigawang pag-sanitize. Emphatic din yung kanyang deklarasyon na walang katotohanan yung paratang, no, na politika ito. Kaya yun ang aking batid, no, na posisyon at panig ni Secretary De Lima. During his briefing in Malacanang, Coloma presented the processes in filing charges against those involved in the anomaly, from the sworn statement of the whistleblower to the evaluation and analysis of the DOJ and its referral to the Office of the Ombudsman. Coloma added that the executive respects Senate decision to reopen the investigation on the alleged PDAF scam. Only last week, Standard & Poor's Credit Rating Services said, "We now believe the ongoing reforms to address shortcomings in structural, administrative, institutional, and governance areas will endure beyond the current administration. This administration is firmly committed to upholding the rule of law in the prosecution of plunder, graft, and other crimes against the state and the people. This is a fine opportunity to demonstrate that good governance translates into justice for all without fear or favor." For the People's Television, Rocky Ignacio.